Good morning! Good morning! Magandang umaga sa inyo lahat. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah! Kayo po ba ay pinagpala ngayong araw na ito? Amen! Ayan. Kayo ba'y nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Amen? Amen! Tayo ba, alam nyo mga kapatid, dapat talaga tayo magpasalamat every day, no? Dahil nagising ka pala ngayong araw na ito, ikaw ay pinagpala. Amen? Magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat siya ang Panginoon, ang inyong kaisa-isang tagapagligtas. Amen? Amen. Ayan. At kahit ano man ang hinaharap natin ngayong araw na to, meron ka bang problema, no? Ang Panginoon hindi ka iiwan, hindi ka papabayaan. Amen? Amen. At sabi sa awit 106 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang magandahang loob ay magpakailanman. Amen? Amen. Ayan. Sige, kantahan natin ang Panginoon, ha? Hallelujah. Hallelujah. Yung aking magdasal, palawakan, hindi ko maunawaan. Ang yayan, kung bakit ako'y hindi ko pinaragaan. Di ko kaya isipin, di ko kaya sikatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, hindi ko kaya sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang pagmamahal sa akin, tulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Sasaya sa piling mo. Walang natin. Ako aking mamasdan, palawakan, hindi ko maunawaan. Ang dahilan, kung bakit ako'y hindi ko pinaragaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibinigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Wala bang mga sa akin ang tulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y sasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang pagmamahal sa akin ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa isang masayang umagang ito, Lord God. Salamat, Lord. Dahil dinala mo sila dito upang makarinig na naman muli ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Masarap na purihin ka, masarap na sambahin ka, Panginoon. Dahil alam namin ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na handog mo sa amin. Sa milagro, araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo nga sa Kawikaan 27 verse 1 and 2, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong nangyayari sa araw na iyon. Amen? Amen. Huwag mong purihin ang iyong sarili
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Huwag mo lang intindihin kung ano yung mga gagawin mo bukas. Ang mahalaga, yung ngayon. Ang mahalaga ngayong araw na ito. Amen? Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tugon, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailanman di nagbago mga pangako mo, tanging ikaw lang ang naawitan. Sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay di mo ko iiwan, ipabayaan man. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailanman di nagbago mga pangako mo, tanging ikaw lang ang naawitan. Sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man sa libutan, habang buhay di mo ko iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay di mo ko iiwan, ipabayaan man. Ang hahawakan ko, mga salita mo, totoo.
Hallelujah. Okay, magandang umaga sa ating lahat, no? Magandang umaga. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Ngayong araw, no, kanang magpasalamat ko sa Ginoo kay karong adlaw, maski sa kakuan sa panahon, nakaabot at rin, no, kay aron kuan, pagasimbahon, pag-aalagaran ang atong buhing Ginoo. So, karong buntaga, kanang ato ihatag ang atong kanano, ang atong kuan din sa Ginoo, ang atong pagdayeg kaniya karong adlaw. Pagkasalamatan din nato siya nga pagpadayon gyapon kita maski sa unsa may kuano kanang kakulian nga naa sa tuong kinabuhi nga maatong kinabuhi, no. Ato gyapon siya pagasimbahon ug dili na maupang ana kanang manugmok or kanang mawala og gana, no. Kailangan gyud nga kanunay gihapon kita nga kuan mga lagad sa atong buhing Ginoo. Amen? Amen. Karong adlaw ako ang kuan sa inyo welcome, no. Ako nga di si Sister Tita Dayen. O karon ako mong i-welcome dinhi sa ato ang kuan simbahan sa The House of Christ Iligan. Karon na ako nakita nga bago. Ato siya ay, sige. Sorry. Wala na akong laban. Lingko na niya. Sorry. Uy na. Tuloy naman hinoon. Buwan ay, before the end kanano, kanang gusto na ko magpasalamat kay ay, no. Daghang salamat. Thank you so much, Pastor Ruben at Pastor Amabit, no. Kanang wala din ko'y kuhaan sa kuhaan, no, kanang sa inyong paggabay sa amin dito sa Iligan, maski kuhaan, kanang ang layo-layo ninyo, no, halos every week kayo or every month, andito kayo sa Iligan. Thank you so much. Wala kayong sawang sumusuporta sa amin at sa kuhaan, kanang inyo ang, maski ako kuhaan, ako ilain na kuhaan dito sa Manila, pero itagaan ko ninyo o kuan dapong pagtagad ang pagpangalaga diri sa The Hub of Christ Iligan. Thank you so much. O pa kanang na ako pinakita ka bagong nauno. Kasi ako i-welcome o palihog ko, motindo ng atong bago kasi diri sa kuan. Welcome sa Magandang umaga po sa iyo lahat. Ako nga pala si Mary Joy. Wow! Thank you kaayo mo. Napunta ka lungkuan. Wala na mo ang sugod nga magkuan ka magsikmang kanunay sa atong Ginoo. O sa atong ikasulti sa iyaa sa count of 3. 1, 2, 3. Welcome! Before that na proceed, no, kanang kuan, gina-invite na ko ang tanan nga mo-join ka sa Building Bridges Leadership Training sa Levite of Christ Church in Bawan, Batangas on July 29, Saturday, and on September 9, another Building Bridges Leadership Training sa The Hub of Christ, Paranaque. Kani siya, kita kay dili man ta makaado dito, no. Gina-encourage na ko ang tanan nga mo-join ta ani pinaagi sa Zoom. Ato lang ko no, i-approach na to si Kuya Red para tagaan niya og link ani. O para po ato itong pananampalataya sa akong Ginoo, no. Mula po kini gina-invite
Nakay life group, no? Ato na magining kanunay nga ginahimo, no? Sa every Tuesday, ginahimo sa amo ang balay. 7 p.m. na siya mag-start. So, kung ano lang yan, kung pwede mo join ani, pinagi ko sa Zoom. Naay ko yung link ani, no? Dito lang, i-click lang ninyo ang link o every Wednesday po, young adult po siya via Zoom gihapon. O every Friday, Youth LG sa Kalubihon, back-to-back po siya, live group sa mga kababaihan dito. O every Saturday po, no, live group gihapon, 1 p.m. siya sa Baloi. O kanang kuan, kana siya nga itong ginahimo, no, dako kayo nagtabang ka na to, o ginaupunta nga, mag-join bitaani, no, dili ta mawadaan og paglaom, o dili ta makuan ba ka ng masumhan gani sa pagkuan sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo kay bitaw ang atong ginabuhat no, dako kaayo ni o ganang kalipay sa Ginoo nga kita nag-alagad sa iya o ganang malipay kayo Ginoo nga siya ginang atong munahon, no, kanang bahalag daghan kaayo ka kanang mga kuan sa gawas pero hinaot na dili gid ka malimot sa atong kuan sa Ginoo, atong kuan sa Ginoo kanang atong kanang pangalagad sa iya, dili kita malimot ana o dili ta mawadan dili ta masumhan ana kay lisod kaayo nga kanang may lang kita mag-start din sa Permero, din pagkagulayan ng mga libot or mawala na pagkuan na yung mga sumhan kita pero mga youth, inapunta mga padayon kita anak no nga kuan nga malagad ka sa Ginoo dayon kanang ikuan ginaing ninyo ang 100% ihatag nila to na sa Ginoo kay kanina para dili sa ato dili para sa laing tawo dili para sa ubang kuan kung dili sa inyo agyud ni parang sa inyong pagalingon kay kani hantod sa magkuan mo magkatiguan mo madalag ninyo ang kuan gid sa Ginoo kay ang Ginoo gyud dako kayo siya og kalipay sa atong ginagibuhat nga nag-alagad kita sa iya. Amen. O before rin ako ikuan no sa para sa testimony ihatag nako kay Sister Hazel atong kuano basahin natin ang Colossus chapter 3 verse 16. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paaalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayo umawit ng mga salmo, himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Amen. Welcome again sa The Hub of Christ, Iligan. Ako lang ihatag kay Sister Hazel sa ilang TV. Hello, good morning everyone. Dito naman ako mag-testimony. Magpapasalamat sa Lord. Ako pala si Sister Hazel. Magpapasalamat lang po ako nung yung kay Balot, yung nakauwi siya. So, laging pasalamat lang kasi pagpasalamat na ako na send siya yung pag-uwi at saka ngayon safe day na yung pagpunta ko sa niya doon parang kinakabahan kasi parang kinakabahan siya, naghingi ng prayer, baka maano po siya sa immigration. So, kahapon at nagpapasalamat talaga sa Panginoon kasi tuloy-tuloy lang yung smooth lang yung ano niya, sa imig sa Lagi nagpasalamat ko sana
ngayon, mapunta na din siya ng Iraq. So, or, papunta na din siya ng iba pang lugar. So, yun. Sana. Excited. Sana tuloy-tuloy pa rin yung safe din yung pagbiyahe niya. At saka, yun na nga, malaking magpasalamat ko kasi nagkabanding ko yung buong pamilya yung pagdating niya po. Yun, magpasalamat din sa buhay ko kasi parang surprise. Yung nadagdagan na naman yung edad ko po, no? So, salamat talaga sa Lord. At saka, yun, safe and healthy sa family ko at saka, yun, nadagdagan yung edad na naman pataas ang mataas. More blessing pa, more birthday to come. Thank you po. Panoorin po natin yung kasi dito ka lang, Ate Hazel, last Friday, sinelebrate namin in advance yung birthday niya. Ay, wala. Lahat kasi ng mga kabataan ang nandun, kaya ang saya-saya ng mga kabataan. Ulit-ulit, Pastor Ruben. Wala ka. It's Okay. Hindi pinakita. Halika mo na dito, papipray kita. Hindi po pinakita yung birthday ni Ate Hazel. Pero ang saya ko dahil first time na nag-celebrate sila na nandun kaming lahat. Ayan, kasi si Ate Hazel masyadong masikreto. Ayaw niya sabihin na siya ay pataas ng pataas ang age, hindi pababa ng pababa na parang spaghetti. Ayan. Pag-pray muna natin si Ate Hazel, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Hazel. Maraming salamat dahil siya ginagamit mo sa aming kitchen ministry. Ganon din po, Lord. Ginagamit mo rin siya upang maging head leader ng aming ushering team, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa paggamit mo sa taong ito. At alam ko, Panginoon, na maraming ka pang purpose sa buhay ni Ate Hazel. Unang-una na sa kanyang buong pamilya, Lord God, at sa lahat ng kinasasakupan niya. Pagpalain mo ang lahat ng gawa ng kanyang mga kamay at ng lahat ng kanyang mga paa, Panginoon. Ikaw, Lord, ang kanyang patataasan. Ikaw ang kanyang pupurihin habang siya'y nabubuhay, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan ng pangangatawan, joy in her heart, peace in her mind, Panginoon, and puso, Panginoon. Bigyan mo siya ng kapayapaan. At alam namin, Panginoon, na sa pagsisilbi sa iyo, nothing is impossible sa lahat ng hinihiling niya, Panginoon, because you are the Lord who answers prayers, Lord God. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, Amen! Yay! At syempre, meron pa pong isang nag-birthday last Thursday. Ayan. Sino ito? Si Ate Julie. Yay! Ayan. Sabihin natin Ate Julie, happy birthday, Ate Julie! Happy birthday, Ate Julie! Yay! Ayan. Ayan po. Sige, pag-pray mo din, Pastor Ruben, si Ate Julie. Hindi ka nakapunta. Okay, Panginoon, salamat sa buhay ng aming kapatid na si Sister Julian. Alam ko, Panginoon, na sila'y nasa putuan ngayon, pero hindi malayo ang iyong kamay at sila'y makakabot mo. Salamat, Panginoon, sa buhay niya. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat sa pusong bukas, Panginoon. Nawa, kung sino yung nakilala ng Panginoon, ay panganig nito sa kanyang mga kamag-anak. Lalo-lalo na sa kapamilya nila doon sa putuan. At alam ko, Panginoon, na kung may mga pinagdadaanan siya, ikaw ang magiging tanungan niya, ikaw ang magiging anchor niya, Panginoon. At alam ko, Panginoon, sa mga dadaling pang mga araw, si Julie, Panginoon, ay gagamitin mo. Siya ang magiging instrumento mo upang magsalita, upang mangusap ng buhay, kung paano ang buhay na meron ka, Panginoon, ay pumasok sa kanyang puso. Ito ang aming salot na lang para sa kanyang kaarawan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, dahil hindi pa ready ang kanyang PowerPoint. Ayan, sige. Bali, ngayon po, no, talaga namang natutuwa ako kasi every Sunday na ginagawa ng Panginoon na nandito kami, talaga namang patuloy na binibless tayo ng Panginoon, no? Every day talaga merong bagong umaga, bagong buhay na pinapadala ang Diyos sa atin. Amen ba, mga anak? Parang yung mga youth natin, parang hindi masaya, parang inaantok. Tayo muna kayo, tayo, dali, tayo. Sige, tayo din kayo. Lahat ng mga may edad dyan, tumayo din. Iwagay-way ang kamay. Ayan. At gumiti. Ipakita ang mga ngipin. Ayan. Ayan. Okay. Upo na, upo na. Ayan. Dahil ready na si Pastor Ruben. Okay. Eto na. Ang ating hinihintay na magsasalita. Ay, tithes and offering pa pala. Sorry. Okay. For tithes and offering, buti na lang, niremind ako nila si Kuya Kenny, hindi nire-remind sa akin. Kuya Kenny, yan ka na dito. Yes, may buntag sa tanan. Yes, may buntag mo. So, di yun lang nakikirimsado ang ato ang paghatag sa ato ang Ginoo, no? O nilang exciting part po sa ato ang Sunday service sa Madawa. No? Kaya exciting man siya. Kaya para dira biya nato ma-test kung saan naka-faithful sa pagpapalagad nato sa ato ang Ginoo. Amen ba? Amen. So, katumay mga Bible dira atong basahon sa Malakay 3:10, no? So sa Malakyas 3:10. So ang ingon diri dali ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? No? So, sa kanang verse, no, gabi kuan sa tuwa sa Ginoo, unsa gyud ka faithful sa ato ang Ginoo, kung isalig pa gyud nato ang ato ang kinabuhi sa Ginoo, no? Ilabi na sa ato ang finances, no, sa ato financial na nasa tuwa, kung ato ba gyud ang isalig sa tuwa Ginoo, no? Kay sige naman tagi ko na ang ato ang Ginoo wala gyud na kinahanglan sa tuang kwarta. Kundi para sa iya ang gawain, no? Para sa kalihukan nato sa ato ang simbahan. Amen ba? Amen. So kay ang Ginoo mong good maghatag yun sa tuwa o blessings, no? Saan man siya paghatag sa tuwa sa Ginoo. So sa giingon sa Ginoo sa katong Matthew 6:33, no? Na unahon lang gyud nato siya. Unahon nato ang kingdom sa Ginoo. Kay ang tanan butang i-follow na niya, no? Kay isag wala pa na nato gipangayo sa Ginoo, kabalo na ang Ginoo kung sa atong mga kinahanglan. Amen ba? So ang Ginoo po wala po nagtan-aw sa ato ang gihatag kung unsa kadako. No? Kundi itanaw sa ato ang Ginoo ang unsa ang sulod sa ato ang kasing-kasing, no? Sa ato ang puso. Amen? So wala na nagmatcha kung unsa kadako ang atong gihatag. Kundi kung unsa ang kinasing-kasing bagyon ang atong paghatag sa iya. Amen ba? Kaya ang Ginoo gyud kalantaw sa atong kasing-kasing. No? Kaya ang giingon dito busa, kung kita mong hatag, dapat nagyod tayo kagalakan sa ato ang kasing-kasing, no? Dapat malibay yung muhatag para sa ginharian sa ato ang Ginoo. So, amen ba? Amen. So, sige, ato ang taas ang ato ang sa loob, no? Naman tayo sumulin nila sa itong bangko, no? So, we pray, Lord, Father God, salamat, Lord, sa kabuntagon kayo mong ihatag karon sa ato, Lord.
another day, sa another life, Father God. Salamat, Lord, sa pag-protect ka, Lord, sa pag-guide, always, Father God. Salamat na, Lord, sa pagpatulong na po, Father God. Salamat po kayo sa Holy Spirit, kaya kauban sa mga Father God. Lord, salamat sa katulog na mo, Lord, na among ihatag para sa ikong ginhaginaan, Father God. Lord, kani Lord, dili man ko sa kadato, Father God, but I know, Lord, sa akong kasing-kasing, kani naanibili, Father God, naanibili sa akong mga kaugalingan, Father God. Sa Lord, nawata kini Lord, ang akong kanuong para sa iyong mga Father God. Lord, sa wala pa makahatag, Father God, ikaw mag-provide sa ila, Father God, mag-provide sa ila para makahatag po sila sa iyong ginhaginaan, Father God. Lord, nagkasalamat, Lord, tinigtanan, Lord, ang kitaas, kung ipakayo, we pray sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikutan diri ang katuan kuan sa Good morning! Ang umaga sa inyo lahat. Mga naantok ay karamihan na. Bagay, madawan ang panahon ngayon. Paano niya malakas ang ulan. Okay, so, para sa lahat, para sa inyo nakakilala, may bago tayo kasama. Ano pangalan mo rin? Mary Joy. Kasama ka nila sa Caribbean. So, again, I'm Pastor Romel Manga from the Hub of Christ Liga. So, ang pag-uusapan natin ngayong umaga nito, mga magulang, kapatid-kapatid, nanonood ngayon dyan sa ating FB Live. Yan. Anong klaseng puno ka? Yan. What kind of tree are you? Kasi kami, apelido namin, manga, kaya mango tree. Okay, hindi kami mango tree. Okay. Pag-uusapan natin dito, alam niyo ba may dalawang klaseng puno na pinakilala ang Panginoon? Ginawa pa lang niya ang lahat. So, yung mga nagbabasa ng Bible, sa unang-unang book ng Bible, yung Genesis, na kasi yung book ng Bible na kung saan pinakita ng Panginoon paano niya ginawa. Magsimula sa araw, sa buwan, ang langit, ang lupa, ang dagat, halaman, ang hayop, tapos ang tao. Okay? Pero kung ginawa niya yan, meron isang dalawang puno dyan na pinabanggit. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi yung dalawang puno na yan, symbolo yan, very symbolic yan. Kaya ang tanong ngayon sa atin, bago matapos ang service natin ngayon, what kind of tree are you? Amen? Amen. Sige, makinig kayo mabuti, lalo yung mga kabataan. Maganda to. Okay, ito ang muna natin babasahin ng Genesis 2:9 kasi dito nilatag ng God, dito nilatag ni Father God, kung ano yung dalawang klaseng puno na yan. O sige nga, basa tayo. 1, 2, 3, English. Out of the ground, the Lord God rose every tree to grow that pleases to the sight and good for the wood. The tree of life was also in the midst of our writing, and the tree of knowledge of God and good. Wow! Okay, mga bata. Kaya absent sa English class niya. Okay. So, ano ibig sabihin nun? Ganda may oh, sige. Sabi dito, sige. Sabi ng Panginoon dito, lahat ng puno na nandito sa paligid, inyo yan. Alam niyo ba inyo yan? Sabi niya, from everything that grows, it is pleasing to the sight and good for food. Masarap na pagkain, maganda sa paningin. Okay. Pero hindi lang puno yan, mga magulang at anak. Okay. Kasi nung umpisa, puro puno lang nakikita natin eh. Pero ngayon ba, puro puno lang nakikita ninyo, hindi lang. O, kung may katabi mo, mga puno ba yan? Alam ko, mga puno eh. Pag tumingin kayo sa paligid natin, marami kayong makikita. May bahay, may building, may kotse. Tama? Okay. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng nakikita ninyo sa paligid ninyo, maganda sa paningin, at kung pagkain niya, matulad kung makainin natin mamaya na natin sa likod, masarap din yan para sa tiyan natin. Tama, hindi? Okay. Kaya, ang sabi dito ng Panginoon, diyan sa lahat ng mga nakikita ninyo, bukod tangi may dalawang puno sa gitna. Kasi akala natin, lalo na yung kwento, no? Alam naman ninyo yung
kwento ni Adan at ni Eva, lagi sinasabi, may puno dyan sa gitna, huwag ninyong kakainin yung bunga. Tama? Okay, ang aaral natin, isang puno lang yun. Pag pumunta ka dito sa Genesis 2:9, dalawa pala yung puno dyan sa gitna. Okay, ano yung unang puno? Anong tawag? Tree of Life. Ano yung pangalawang puno? Knowledge of? O ano? Knowledge of tree. Tree of knowledge of? Good and evil. Okay. So sa Tagalog, yung una, tree of life. Ano yung sa Bisaya? Buhay kahoy. Yun ang mga ano, tree of the knowledge of good and evil. Ano yung sa Bisaya? Wala, patay tayo dyan. Ano na? Tama? Yun! Pagpa kayo, dapat alam ninyo. Talaga, oh. O, so dalawang klase puno. Tatandaan ninyo, hindi isa, dalawa yung puno lang doon. Okay? O, so dalawa yung puno dyan. Basahin natin sa Genesis 2:16 to 17. Sige, 1, 2, 3, read. The Lord had commanded the sun, saying, from the tree of the garden you may eat freely, but from the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for the day you eat freely of it shall die. Okay, so, tatanungin ko kayo, dito tayo sa mga bata. Anong naiintindihan ninyo sa binasa ninyo? Lahat mo lang mga paligid, Ay, ano? kahit Pero, yung may isang kalimita, bawal. bawal kainin ng bunga. Anong tawag sa puno na yan? Yung tree of knowledge of? Okay. Nabanggit ba dyan yung tree of life? Wala. Okay. May dahilan niya kung bakit hindi pa binanggit yung tree of life dyan. Okay. Una, hindi kayo maputi. Binar nila na tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, lahat na nakikita ninyo sa paligid dyan, good naman yan. Kaya lang, huwag na huwag ninyong kakainin yung bunga ng tree of knowledge of good and evil. Kung iisipin yung mabuti, di ba, lalo sa mga magulang, masama ba yung kainin? Dapat malaman nga natin kung ano yung mabuti at ano yung masama. Di ba? May dahilan kasi yung mga anak kung bakit ayaw mo na ng Panginoon. Okay? So, makinig kayo mabuti kung ano yung dahilan niya. Kasi pagka pinangunahan niyo siya, sinabi niya, huwag mo munang kainin yan. Ano mangyayari sa'yo? Ano yung nasa ilalim? You will surely ano yun? Ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Hindi ito yung mamamatay ka, kinain mo, biglang patay ka gano'n. Okay? Spirito yun. So ano ibig sabihin pag namatay ka sa spirito? Ibig sabihin nun, magiging magulo buhay mo, wala kang kapayapaan, parang wala kang pag-asa. Kung mahirap ka na, maaawa ka palalo sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng time dito. Wala ka ng hope, wala ka ng pag-asa. Ang akala mo, ito na po, tapos na ang buhay ko. So binigyan na tayo ng warning ng Panginoon dito. Okay. Lahat ng nasa paligid mo, maganda naman yan. Maganda sa paningin, kung pagkain, masarap na pagkain. Pero, binawarning ang kita, sabi ng Tingog. Huwag mo kong pangunahan na kung nung nakainin niya. Kasi pag hindi ka nakinig, may mangyayari. May consequence. Amen? O, sige. Ngayon, paliwanag ngayon natin na malalim ito. Sabi dito sa Genesis 3:16. Basta tayo dito, 1, 2, 3. So the tree was good for food, and that is what I enjoyed in life, and that the tree was suitable to make known wise. She took some of its fruit and ate, and she also took it out of Okay, ano nangyari ngayon dito? Ang nangyari ngayon dito, sino yung unang tao doon sa hidden? Si Adan at si Eva. So dito, nilapitan ng ahas. Sino? Si Eva. Sino yung ahas dito? Si Juan Sino yun? Satanas. O ano sabi na kay Eva? Kainin mo to, yung bunga ng puno ng tree of knowledge of good and okay, pag kinain mo to, ano mangyayari sa'yo?
Bago yun. Sinimulan niya sa umpisa. Sabi niya, pag kinain mo to, masarap ito. Good for food. Ano sabi ni Eva noong una? Good for food. Hindi. Sinabi sa kanya ng kaaway yun. Pero ano sabi ni Eva noong una? Nung inalok siya, sabi niya, halimbawa ko, Kuya, kainin mo to. Masarap ito. Ano sabi ni Eva? No. Kasi ano sabi ng tatay nila? Ano sabi ng ama? Huwag kainin. Okay. Ano yung pangalawang sinabi ni Eva? Maganda ito sa paningin. Kung sa inyo mga lalaki, sexy to. Kung sa inyo mga babae, pogi nito. O, natawa kayo ngayon. Kasi ibig sabihin ng bunga dyan, kita yung puno mga anak. Ang ibig sabihin niyan, ano yung tingin ninyo masarap sa katawan, ano yung tingin ninyo maganda sa paningin. So, halimbawa, sa amin na lang, sa mga may edad naman. So, halimbawa, sinabi kay Ate Hasil, magnegosyo ka na lang, huwag ka na lang pumunta dyan paglinggo, kikita ka pa dun sa aluminium. Di ba, ang ganda sa pandinig? Tapos kung iisipin mo yung kikitain mo, pagdagdag sa pagkain, good for food. Hindi naman masama yan, di ba? Para sa pamilya mo yun. Pero ang problema ito, sabi ngayon sa'yo, mas malakas ang kita pag linggo, ka na lang pumunta sa service niya. O, halimbawa, Kuya Maxwell naman. Yan, maganda tayong paligda. Si Kuya Maxwell, nagpapapaprise na. Yay! Sa August, no, Kuya? Sige. Kakausapin natin yung mga bataan. Kasi gusto ko may kasabay din siya eh. Hindi pwede si Kuya Maxwell lang. O, di ba, kay Kuya Maxwell, ito, Kuya Maxwell, sinabi ngayon sa'yo. Maxwell, Sabado ng gabi ha, pinawagan ka ng boss mo. Kailangan may mag-OT bukas. Yung dalawang mag-OT, hindi pwede, ikaw na lang. Eh, ikaw ang mag-welcome dito kasi pag-price ka na. So, ano nga yung sasabihin mo? Ang hirap na, di ba? Kasi pagka pumunta ka na sa overtime mo, good for food yun kasi kikita ka, di ba? Tama? Oo. Kaya yan yung sinasabi ngayon dito. Sinabi ng Panginoon, balikan natin yung kanina, sabi ng Panginoon, lahat na nandito sa mundo, good naman yan. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, may tamang panahon para maging right yan. Hindi lahat ng good, tama. Ulitin ko, sa English, hindi lahat ng good ay right. Kaya ang sinabi ng Ginoo, huwag ka munang kakain galing dun sa kahoy o sa puno ng good and evil. Alam mo kung bakit? Pupunta ngayon tayo sa alam kung bakit. Pero pinapakita ko ngayon sa inyo, ito ngayon yung consequence. Ang sabi rin kasi ng kaaway, kaya pumigil ngayon si Eva, sabi ng kaaway kay Eva, pag kinagat mo to, hindi mo na kailangan magpaalam dun sa tatay mo. Sino bang tatay nila noon? Diyos. So, ang sabi ngayon sa kanya, pag kinagat mo to, magiging wise ka na. Magiging pantay na kayo. Kung kapatay na ninyo magulang nyo, magpapaalam pa ba kayo? Hindi na. Pantay na kayo eh. For example, bigyan nyo na maganda example lang. May mga kilalang kabataan na nandun ako sa Cebu, kinikwento sa akin. 17, 18, nagtatrabaho na sila ha. Kasi doon pala, tinatanggap kahit gano'ng kabata doon sa mga call center nila. So, syempre, yung mga bata naman, pag nakatikim na ng una, pangalawang sweldo, anong gagawin? Tatama rin ng mag-aral. Pangalawa, nung nagkaroon na ng sweldo, pag uwi sa bahay, pwede na mga magulang ko sa akin doon. Sabi ng mga magulang, alam niyo, Pastor, pagdating ng mga anak namin, nagkasweldo lang, siga na. Oh, sabi ko, paano nag-isiga yung mga anak ninyo? Eh kasi dati na pagsasabihan namin, ngayon ang hirap pagsabihan kasi lagi sinasabi, ang ginagastos ko naman sweldo ko eh. Naintindihan ninyo? For example, dati na pagsasabihan ng mga nanay, oy, bata ka pa, wala ka ng sarili mong panggastos, nagbibisyo ka. Ito ngayon, nalakas ng loob. Uuwi lasing. Kasi Friday, sweldo pa, happy-happy.
So, sabi ngayon ng mga nanay at ng mga tatay, bakit ka umuwi ng lasing? Ano sagot ng mga anak? Ano pakialam ninyo? Sweldo ko naman ito. Tahimik kayong lahat ngayon bigla. Totoong nangyayari ito. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, kasi nung umpisa pa lang, pinaalala na ito sa atin ng Diyos. Ang sinasabi niya, hindi lahat ng maganda sa paligid mo, hindi lahat ng nakikita mo mabuti sa paligid mo, mabuting agad sa iyo. Kasi kung hindi mo kayang i-handle yan, kung hindi mo kayang i-manage yan, kung hindi mo kayang maging responsable, imbis na makabuti sa iyo, makakasama ka. Ikaw may nangyari kina Adan at Eva, yung sinabi sa kanilang, pantay na kayo ng magulang mo, hindi mo na kailangan magpaalam sa Diyos Ama. Ano nangyari sa kanila? Nagkaroon ng kasalanan. Ano nangyari? Pinalayas pa sila. Ano pa nangyari? Ang sabi ng, kwento ko na lang. Ang sabi pa ng ama sa kanila, dahil sa ginawa ninyo yan, lahat ng pagtatrabaho nyo, lalo kayo mahihirapan sa pagtatrabaho. At ikaw babae, pag nanganak ka, lalo kang mahihirapan. Hindi na sa panganganak, kundi mahihirapan kayo sa mga anak ninyo. Kasi kung gano'n kayo matigas ang ulo, mas magiging matigas ang ulo ng mga anak at apo ninyo. So nakita ninyo yung naging consequence? O ngayon, tatanungin ko kayo mga kabataan. Alam ko, karamihan sa inyo dito, mga taga-Kalubiyon. Alam ko, sa totoo lang, at diretsuhan tayo, may kahirapan sa buhay, di ba? Tama hindi mga anak? Okay. Di ba, palagirin natin lahat, makaahon kayo galing sa kahirapan ninyo. Tama? Okay. Ang sabi ngayon ng Ginoo, kung gusto mo makaahon dito, sabi ng Ginoo, balikan ninyo to, makinig muna kayo. Kasi kung hindi kayo makikinig, ang susundin ninyo kung ano yung tingin ninyo, tama at masarap para sa inyo, magiging katulad kayo ni Adan at ni Eva. Didiretsuhin ko kayo. Ilang taon na kayo? Sino dito yung 17 years old? Pababa. Lahat kayo. Sino yung 18? Wala pa. Okay. Sino dito sa inyo meron ng boyfriend at girlfriend? Ayan. Titingin na kayo ngayon. Sige. Papasok ngayon tayo dyan kung bakit tinanong ko kayo. Okay? Makinig kayo mabuti ha. Paano malaman ninyo kung alin doon sa dalawang puno kayo? Siyempre sasabihin ninyo, ay, gusto ng Panginoon, tree of life. Dapat tree of life ako. Okay. Kung gusto niyo maging tree of life kayo, lalo kayong mga kabataan, makinig kayo mabuti rito ha. May pagdadaanan kayo. Okay? Ano sabi natin sa church lagi? Ang church ay training. Kung meron kayong eskwela para matuto kayo dito sa utak, ang church tituruan kayo para mabuo yung pagkatao ninyo. Kasi ang tinuturo lang sa mga eskwela natin para dito sa ulo. Pero dito sa church, ay tuturo sa inyo puso ninyo at buong pagkatao. Amen? Okay, sige. Punta ngayon tayo sa una. Sabi nito sa Genesis 2, diba sabi kanina ng Panginoon, lahat ng nandito, lahat ng nasa mundo, ano pa ninyo pwedeng mapasa inyo? Okay. So number 1 yan. May authority ka na pwedeng mapasa iyo, pero huwag mo na nakawin ha. May prosesong pagdadaanan. Ano yung pangalawang proseso? Sabi ng Ginoo dito, basa tayo sa Genesis 2:15. 1, 2, 3. And give the garden to harvest and fruit. Bakit pagdating sa responsible, humina? So, anong binuturo ng Ginoo dito? Alam niyo ba anong ginawa niya si Adan? Di ba nabubuhay si Adan, galing saan siya? Sa putik, galing sa lupa, tama? Tapos hiningahan siya ng Panginoon. Nung binigyan siya ng hininga, naging tao siya, tama? O, ano nangyayari nung hiningahan siya? Ito yung kasunod, dinala siya sa gitna ng Garden ng Eden. Pagdating doon, anong unang utos sa kanya? Work and keep the garden. Kaya kay Lord, ang unang-unang ayaw ni Lord na kasalanan, tamad. Amen? Okay, bibigyan ko kayo ng magandang example. Kanina, pagpasok namin dito,
Siyempre, alam naman ninyo yung mga nanay, ano, Kuya Maxwell, di ba? May tinatawag tayo minsan parang sirena ng ambulansya. Tama, Tersil. Bakit kayo maingay mga nanay? Pagpasok sa bahay. Pasamay. Ano, ito na yan? Na, ano na lang, na palagi na makaupo. Tapos akala ka, okay, tapos inutusan na niya, di ba? Sabi ninyo, oy, pagbalik ko, ako na nga mga malengke, sana malinis na yung kusina. O, pagdating mo, nilinisan ba yung mga plato? Nako, yan. Kaya kanina, pagdating namin dito, si Pastor Mavi, parang si Rena din. Ribok na ribok. Okay, sino sinurinahan niya? Si Kuya Ren. Bakit sumilena kay Kuya Ren? Kasi nga, pagdating namin dito, una namin napansin, bakit ang daming mahalin ako? Tapos, pangalawa, bakit may mga magugulog sa likod, may mga dapat itapon, hindi tinapon, may mga paso dapat nilinis, hindi nilinis. Ang tanong namin kay Kuya Ren kanina, hindi ba magsimulang Monday hanggang Thursday or Friday, may nagte-training dito araw-araw? Tama hindi? Tama. O, sino sa inyo yung mga nagte-training dito? Biglang yung tumataas na kamay. Sino yung mga nagte-training dito? Taas kamay. Ang dami nyo, no? May mga picture tayo lahat. O, si Zoe, nakita ko to eh. O, sino pa? Wala dito si Chris eh. O, Gio, kasama ka. Sabi ng kamay. Okay. Ito sasabihin ko sa inyo mga ano. Lalo-lalo nga yung mga kabataan. Di ba sabi natin ang church training lang? Kung dito, hindi kayo natututo magligpit at maglinis, itsura ninyo yan sa bahay ninyo. Ano yan? Reflect. Ano yung pa nasa Bible yan? Ang sabi ni Pablo sa Romans, pag humarap ka sa salamin, sinong makikita mo? Ibang tao, ikaw. Ikaw. So, kung madungis ka, ano yung tsura doon sa salamin? O, pumunta ngayon tayo. Kung hindi ka malinis at maayos sa gamit mo, sino ngayon ang mukhang hindi mo yun maayos? Tatay, nanay mo, ikaw. Nakuha ninyo? So, naintindihan na ninyo bakit ang mga nanay at ang mga lola minsan parang sirero ng ambulansya at saka ng bumbero. Tama mga nanay? Oo, kita na ninyo. So, hindi tayo naniniyan mo nagpapaalala sa inyo. Alam niyo kung bakit? Ang unang-unang utos ng ating Panginoon, nung dinala si Adan sa gitna ng hapon, hindi niya sinabing, oy, humiga ka dyan. Ano unang utos? Hoy, magtrabaho ka. Kasi ang unang-unang galit ng Panginoon na kasalanan, tamaduchi. Ano yung tamaduchi? Tamad. Amen? Naintindihan niyo mga anak? Okay, so pwede pa sa susunod na linggo, dahil tuloy-tuloy yung training ninyo, lalo-lalo na sa naging gitara, sa tech team, at saka doon sa mga naging keyboard. Pwede ba, bago kayo umuwi, kung ano yung nakita ninyong kalat dito, at si Kuya Rod, pinapaalalahanan din namin, ayusin ninyo. Kung ano yung nakita ninyo may madumi dito, linisin ninyo. Amen? Huwag lang yung inupuan niyo, hindi linisin nyo, kasi ito nga, training lang dito. Remember, your church is your second home. So kung paano mo tinitreat ang church mo, hindi malayo, ganun din ang treatment mo sa bahay mo. Kaya unang tinuturo ng Panginoon talaga, responsibility. Yan ang Genesis 2:15. Amen? Naintindihan na natin? So, kita ninyo, hindi pa nagkakaroon ng kasalanan ng tao. Ang gusto ni Lord, responsible ka na. O sabihin mo sa sarili mo, responsible ako. Responsible ako. Sige. Totoo yan, ha? Okay. After mo maging responsible, sinabi ng Panginoon, Genesis 2:16 hanggang 20, train kita. Paano yung training na yan? Una, para maging wise ka. Anong ibig sabihin ng wise? Matututo ka ngayong magdesisyon kung ano yung tama at mali. Bakit kayo ito-train? Kasi hindi mo pa naman talaga alam ang tama at mali. Bibigyan ko kayo ng example. Babalik tayo ngayon dito. Sino sa inyo may girlfriend at boyfriend na? Sigurado, walang aamin naman dyan eh. Isa-isa.
Ayan, no? Kasi yung mga tingin nila, nagtitingin na sila para nagtuturuan. Siguro ikaw, hindi lang ko, hindi pa bila. Huwag na natin ituro kung sino. Okay? Huwag na tayo magturuan. Meron ka? Sige. Buti umamin ka naman. Salamat. Bakit tinatakpan yung mukha ko natin? Okay. Pero yung dahilan kung bakit ko kayo tinatanong. Anong unang tinuro? Responsable. Paano mo malalaman kung responsable ka? May sarili ka ng trabaho. At tanongin ko kayo, may mga trabaho na ba kayo? Okay. Yung mga kalalakihan, paano pag nabuntis ninyo yung mga girlfriend ninyo? Sino magbabayad sa ospital? Turo sila, gusto papunta dito yung turo. Ako, wrong! Pagka nanganak, sino ang bibili ng gatas? Ay, Sabi nila, wrong! ano naman sa katuro sa inyo? Wrong! Nakuha niyo mga anak? Kaya hindi talaga may pwede pang mag-girlfriend. Kung walang pamilya, hindi pwede sa girlfriend. Kasi kung yung pandate ninyo, hindi nyo pa kayang gustusan, hihingi ka pa ng allowance para may pandate ka. Hindi ka pa responsable nun. Nakita ninyo? Kaya nga sinabi lang si Eva na, alala nyo kanina kung bakit sinabi niya ng Panginoon, huwag kang kakain ng bunga ng tree of knowledge of good and evil. Pero hindi pa niya sinabi, pwede ka na kumain ng tree of life. Kasi, ito yung secret dyan mga anak. Bago ka kumain ng tree of life, dadaan ka muna dito. So, ano yung tinuro? Maging responsable ka. Ano yung training ground ng responsibilidad? Magtrabaho ka. Hindi yung may sweldo. Ano yung sabihin na magtrabaho? Sa sarili mong bahay, nagdiligpit ka ba ng kulot mo? Bakit yung iba hindi ganun? Karamihan ng gumano yung mga babae, mga lalaki na kagano'n lang. Nagpapagpag ka ba ng kama mo? Di ba? Sino ka umaamin dito? Naghuhugas ka ba ng sarili mong plato? Okay. Ito, paborito ko ni Pastor Tong eh. Magandang gamitin yung example ko. Sabi niya sa mga anak niya, tinitraining niya. So sabi niya, ma, tao ka ba? Tao po! Okay. Ang aso ba, yung mga aso natin, pag pinapakain natin, marunong ba maghugas ng pinagkainan? Hindi! Yung aso ba marunong? Yung manok ba marunong maghugas? Yung pusa? Okay. Bakit di ka naghuhugas ng tao? Anong tawag sa'yo? Tao hayop. Hindi kayo nagtataka kung bakit nakaaway ang simbolo nung inakita sa kanila ng Eva hayop. Kasi pag inuna mo, yung maganda ang paligid mo, kung ano yung komportable sa'yo, asal hayop yun. Tahimik ka naman kayo bigla dyan. Sabihin mo sa katabi mo, ito mo nga, mukha bang hayop yan? Nakuha ninyo? Ako may training ang Panginoon. Kaya tinuturo namin sa inyo ito. Kasi kung hindi namin sasabihin sa inyo sa inyo matuturo na to, tatanungin ko kayo, tinuro ba sa eskwela? Hindi. Sa inyo, yung mga kabatch na kayo dito natin, tinuro ba sa eskwela? Hindi. Sa panahon ko, Pero bitin, di ba? Hindi naman po. Yung panahon nila, sa kanong mga magulang ko, talagang tinuturo. Kasi noong mga panahon nila, sa public school ba ngayon, meron pa kayong cruise? Nagkadasal pa kayo pag umaga? Sa public school? Nagdadasal pa, mabuti naman, kasi sa Maynila wala na. Yes, tinanggal na talaga. Kaya hindi ka magtataka, asal hayop din yung mga bata eh. Tinanggal na talaga. Okay? Kaya wala ng good manners. So, kaya binabalik namin ito. Pero pag hindi ko, para mabuo mo yung good manners, ay dadaan na. So, ano yung una, ulitin ko, maging responsable. So, kailangan sa mga bahay natin, sa simbahan natin, sa eskwela natin, maging masinong tayo. Amen? Okay, next. Ang
sabi ng Panginoon dito, train kita para magdesisyon ka kung ano yung tama at mali. Ngayon, ano yung pagbabasihan natin ng tama at mali? Yun ang dahilan. Kaya ayaw agad ipakain ng Panginoon. Huwag niyang kakainin yung tree of the knowledge of good and evil. Kasi kung kakainin niya na hindi ka dumaan sa training, ang magiging basihan ninyo ng good, kung ano yung masarap sa paningin ninyo, kung ano yung masarap sa pang-amoy ninyo, kung ano yung masarap sa pandinig ninyo, kung ano yung masarap sa panglasa ninyo. Ito matindi lalo sa mga kabataan. Kasi ang pinakamapusok sa mga henerasyon, mga kabataan, ano yung masarap sa feeling ninyo. O halimbawa, ikaw ate, nilapitan ka ng crush mo. O kita mo, kinikinig ka ng away ko. Kung agad silang tatlo, nagagawin mo agad sila. Kitang-kita ninyo, di ba? O, sample na lang yan. Narinig pa lang natin, lalapitan ka ng crush mo, kinikinig ka na. Kung hindi ka mag-iingat dyan, lolokohin ka lang mo. Dayain ka mag-date, ay sige, pwede na rin. Ating class tayo, punta kayo sa ano. Yun. Etong tanong ko sa inyo, pansinin ninyo ha, kasi hindi na naman kayo dumaan dyan, kahit naman kami nun eh. Kaya tinuturo na namin sa inyo para ngayon pa lang alam na ninyo. Bakit kaya yung mga nagkakating class at nagde-date ng patago, patingin-tingin? Kasi baka may makakita. Tama? Oh. Bakit ganun? Kasi may kahihigan. Pupunta ngayon tayo sa pangalawa. Ito kinaalok ng kaaway. Sabi ng kaaway, hindi mo pa rin kainin yung bunga na yan, diretsuhin mo na. Huwag ka na magpaturo paano maging responsable kasi pag kinagat mo yan, ano sabi ng kaaway, John Maxwell? Pantay na kayo ng magulang mo, di ba? Atas na! So ibig sabihin, quits tayo. Hindi na kailangan magpaalam. Ito ngayon ang maging sinabi ng kaaway, may consequence. Hindi ko nababasahin ng Genesis 3:7. Pero anong consequence niyan? Ay nakasulat ay mali. Bakit? Diyan mo kayo makikita. Later on, may kahihiyan. Kaya, pag nagkakating class ka, tapos may ka-date ka, bakit patingin-tingin mo sa paligid? Kasi alam niyo nakakahiyan. Tama yun eh. O, tingnan kayo, punta ngayon tayo dito sa mga magulang. Di ba Kuya Maxwell nung araw? Nung araw yun, di ba? O, pag pumupunta tayo sa mga Christmas light, alam mo yun, yung Christmas light yung itsura ng lugar, kahit din naman Christmas. Tapos maraming Mary Magdalene. O, kaya rin, tumatawa din eh. Alam nyo ah. Sila yun, ako yun. Ito totoo, di ba? Pag papasok ka doon, lalo na kung alam mo na dito sa malapit sa lugar na yun, di ba? Tumitingin ka muna. Bakit? Ayun! Oh. Punta tayo sa mga nanay. Ito, sa mga nanay nangyayari dito. Tapos sinagawa, di ba? May nagaya kayo sa'yo. Ate Yasin, bingo tong itsin nyo tayo doon. Tapos, siyempre, tapos ka na, tapos pupunta ka ngayon doon, sabi, sige na, makapag-talk minsan. Pero pagkaalis ka na lang pa, dito, patingin-tingin ka sa paligid. Bakit? Baka may? See? Genesis 3:7. Alam mo ba nung kinagat ng Adan at Eva, yung bunga, yung tree of knowledge of good and evil, ang una nilang reaksyon, nakita nilang kanilang kahubaran at sila ay naiyak. Kaya tinakpan nila kanilang kahubaran. Ibig sabihin nun, hindi po sila nakahubad. Akala naman, ay walang underwear. Hindi. Symbolic lang yun. Ang ibig sabihin doon, alam nila may mali. Pero masarap. Amen? Pangalawa, lalo sa mga kalalakihan, ingatan ninyo yung nakikita ng mga mata ninyo. Kasi 80% kung bakit ang tao nagiging mapusok ang damdamin, hindi siya naririnig, kundi siya nakikita. Ano ibig ko sabihin? Ingatan ninyo yung mga pinapanood ninyo. Alam na ninyo, ibig ko sabihin, nag-recheck ko na kayo, porn. Alam niyo yung porn? Bakit di kayo oo, nakangiti? Alam nyo, ano? Okay, alam nyo na. Okay. Si Kuya Max yun ang magiging big brother na. Pag nakita natin itong mga ito, yung mga gano'n na, ang gagawin natin dito. Akala ko, lulutin na natin kasi chicken pay. Yung mga anak, seryoso po kaya kayo ng diretso. Pag ito pinabayaan ninyo, kakainin
kakainin kayo ng buhay niya, magiging masyado kayo pusok at mainit. Kahit nag-church kayo, ilang beses ko na rin nakita ko, kahit mga nag-church yung mga kabataan, dahil hindi nila binantayan ang sarili nila. Ano nangyari? 18-19 anyos, nakabuntis. Ito tanong ko sa inyo, pag pumunta ba kayo sa Watsons, sa Mercury at sa Baysan, bibili kayo ng gatas, pwede nyo ba sabihin sa nagtitinda, mahal po namin ang isa't isa, pabilihin ng gatas. Tatanggapin pa nila yung pag-ibig nyo. Ha? So, pagpapaaralin na ninyo yung mga anak ninyo, wala pa kayong trabaho. Pwede nyo ba sabihin sa eskwela, tanggapin nyo na po, wala na kaming pambayad. Pero ito po yung love letter namin ng wife ko. Tatanggapin pa nilang pambayad yung love letter o hindi? Nanganak sa ospital, sasabihin nyo sa doktor, nasa Adventist, Dok! Pipirma muna kami ng promissory note. Ang ilalagay namin, we love each other. Tatanggapin pa nila pambayad yung we love each other? Okay. Kaya hindi lahat ng maganda sa pandinig, katulad ng love, tama. Ang sarap pakinggan dahil mahal mo siya, pero may consequence yung gagawin mo. Ano yung consequence? Kahihiyan. Ano yung susunod na consequence? Daligan natin ang mga buhay natin. Bakit marami ang naghihirap? Sino may kagagawa? Ayaw rin. Hindi na kami lalayo. Alam mo, tinitignan namin ni Pastora Mavic yung sarili namin mga kamag-anak, yung sarili namin mga tito, mga pinsan yun, o yung iba pa mga extended relatives. Alam mo dahilan kung bakit karamihan nagkakaroon ng kahirapan? Sa simula, may pagkakamali na. Ano yun? Maalam ng asawa. Tama, ma? Hindi nakatapos ng mabuti, hindi nakahanap ng tamang trabaho, ang unang inasikaso mag-alaga ng anak. Hindi pa natin yung isa. Mag-init eh. Gawa pa more. So, umabot na yung 25, 26, 27, hindi na sila nakapag-aral. So, ano nangyari? Palagay nyo may makukuha kayo matinong trabaho. So, pagdating mo ng 30 anyos, tatamarin ka na magtrabaho. Tanong, kung wala kang matinong trabaho, wala kang matinong negosyo, makakaahon ka pa ba sa kahirapan? Nakita niyo yung sinasabi ng Bible? So, umpisa kahihiyan, at susunod, kahirapan. Sumpa, yan ang sumpa. Why? Kasi hindi ninyo sinunod yung sinabi ng Ginoo, doon muna tayo. Ang gusto ninyo, yung sarili ninyo. Sabi ngayon kasi ng kaaway, shortcut na lang tayo, na tayo dumaan doon. Haba-haba nun, ilang verses yun, no? Dito na lang tayo, isang verse lang. Pantay na kayo. Nakuha niyo mga anak? So, saliksikin ninyo yung mga sarili ninyo, lalo na kung halimbawa, may tumitibok sa mga puso ninyo. Iyan yung dahilan kung bakit nag-iikit tayo pagdating sa church, pagdating sa mga relasyon. Kung may karelasyon kayo ngayon, didiretsuhin ko na kayo. Tigil nyo na yun. Pag hindi ninyo tinigil yan, sigurado ito. Ngayon, pwede naman ninyo ituloy yan, nakatago, hindi namin alam eh. Huwag kayong iiyak. 3, 4, 5 years from now, sasabihin nyo sa amin, tinapaka kayo ng mama kayo ng Kuya Max. Tulungan mo ako, kasi nakabuntis ako. Ano sasabihin kaya namin siya? Ang gagawin natin kaya sa mga ngayon? Libing na lang natin. Lumutapon natin sa ilong. Mahal namin kayo, kaya pinapaalalahanan namin kayo. Huwag na niyo ulitin yung nangyari ng pa. Simbalan nyo ng tama ako mga bata. Amen? Kayo naman mga babae. Pwede, huwag kayong masyadong vulnerable. Ngitian lang kayo ng gwapo. Sabihan lang kayo ng crush ninyo. Sigurado kayo, gaganyan-ganyan kayo ngayon, ha? Tama, yes siya. Sino nga yung palo natin? Paano naman yung Joy. Saka si? Diba? Divine ka pa man din, anak. Ano ba yung divine mo sabihin? Yan. Ingat ka talaga, ha?
Pag may lumalapit na pogi, tapos nagpapakiw, ang sabihin mo sa kanya, kaya sabihin. Ayan. Magpatulo kayo kay Pastora Marvin. Paano maging mataray ang minsan-minsan. Amen? O, tapos kayo mga lalaki ha, yung mga pinapanood ninyo, pwede. Tigil na yan. Alright? Sige. Kasi alam niyo kung bakit? Naalala niyo yung pinag-usapan natin sa bahay ninyo? Everyone did what is right in their own eyes. Kaya ayaw ng Panginoon na nung umpisa pa lang, huwag kang dumaan sa proseso. Kasi ang sinasabi ng kaaway, di, pantayin na kayo, mag-desisyon ka na, hindi ka pa nga responsable, hindi ka pa nga accountable, hindi ka pa nga marunong magkaroon ng wisdom na mayroon pang discernment, ayaw sa karunungan ng Panginoon. Sasabihin mo ngayon, mag-desisyon ka na sa sarili mo. So, kung mag-desisyon ka sa sarili mo, ang mangyayari dyan, ang pipiliin mo kung ano yung tama sa paningin mo, sa pandinig mo, sa pang-amoy mo, sa panlasa mo, ito matindi. Sa pakiramdam mo. Ang cute naman na talaga, hirap pigilan. Sa tamo, may nagkakagan. Kaya pinapaalala namin sa inyo to. Hindi lang kayo nagkaan dyan, nagkaan na rin kami doon. Ang advantage nyo ngayon, mga anak, kasi kayo, may church kayo na nagtuturo. Sa amin, wala. Kaya consider nyo to na may advantage kayo. Hindi kayo nagtataka bakit marami sa inyo nag-excel. Bakit marami sa inyo nagkaroon ng award sa eskwela? Hindi kayo nagtataka. Kasi ninyo, marami sa inyo, lalo na yung medyo nagtagal ng education. Bakit marami sa inyo sa mga kabataan na nag-excel? Biyaya ng Panginoon yan. Kasi binuksan niya yung bintana ng langit para sa inyo. Pero bintana pa lang yan. Hindi pa nabinubuksan yung pinto. Kasi sinusubukan muna ng Panginoon. Pag binuksan niya yung bintana, kung babalik pa rin kayo dun sa utos niya. O dahil magaling na kayo, at tingin ninyo, kaya niya. Yan ang delikado. Amen? Sige. Amen. Diba? Totoo yan, ha? Okay. Ito nga sabi ng Panginoon dito sa 1 Corinthians 1:20. Where is the wise person? Asan na yung nagmamatalinong tao kayo dyan? Where is the scribe? Asan na yung mahilig makipagdebate dyan? As God not made foolish the wisdom of the world. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, tandaan niyo lagi ito, magulang at sa mga kabataan. Ang karunungan ng mundo, kahangalan sa Panginoon. Ang karunungan ng Panginoon, kahangalan sa mundo. Balik tayo sa mga nakausap ko sa mga taga-suko. 17-18 anyos. Kung pinakakapagtrabaho na, hindi na sumusunod sa mga magulang. Sabi ko nga sa mga magulang, teka, nagbibigay ba sa inyo? Hindi naman pala. Anong naging advantage? Nakatipid lang kasi at least hindi na namin lagi pinapakain. Pero natutulog pa rin sa inyo. At kung wala pa yung sweldo, kayo nahihingi yan. Sa inyo pa rin. Palayasin na lang ninyo. Bakit? Kasi gusto na nila matuto sa sarili nila, di ba? Tama? Pumimalay na siya. Alam niyo ba na sa Bible itong mga anak? Makinig kayo mabuti sa Genesis 2. Sabi ng Panginoon, kapag ka ang lalaki at ang babae ay nagsama, dapat sila ay humiwalay ng ubong sa mga magulang. May sinabi ba doon, pag may trabaho na? Hindi. Kaya mag-iingat kayo. Kaya lang tayo mga Pilipino, mabait kasi natin. Pero kung susundan niyo yung utos ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pag nagsama kayo, hihiwalay kayo ng bubong. Amen? Kaya tandaan niyo lagi ito. Huwag ninyo tatagahin at huwag ninyo kukontrahin yung parinungan ng Panginoon. Kasi tayo dyan. Sabi niya sa Genesis 3:22, behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. And now he might reach out with his hand and take fruit from the tree of life and eat and live forever. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi pinangunahan niyo ako. Gusto ninyo pantay tayo. Hindi ninyo matitikman yung bunga ng puno ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sila ay pinalis.
So, tanong ko ngayon sa inyo mga anak, gusto niyo ba na kayo umalis ang proteksyon ng Panginoon sa buhay niyo? O gusto niyo magtuloy-tuloy ang proteksyon ng Panginoon sa buhay niyo? Kung gusto niyo ng tuloy-tuloy ang proteksyon ng Panginoon sa buhay niyo, susundin natin kung ano yung tama, hindi kung ano yung nararamdaman natin, kundi ano yung tama sa salita ng Diyos. Okay? So, babalik tayo sa una dito. Sundin natin ito yung proseso niya. Training daw ng simbahan at ang bahay natin. Kaya dito matututo tayo maging responsable. Pangalawa, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para hindi tayo makikiti sa tenga o matuwa. Kaya natin pinag-aaralan niya para malaman natin ano yung tama at mali. Amen? Oh, pag alam na nila yung tama at mali, ano yung susunod? Build relationship. Kung sinabi niyo pa sa build relationship, pwede na ang mag-jowa. Wrong. Ang build relationship yan, ibig sabihin, i-develop natin yung mga sarili natin na tayo ay magkakaroon ng kumpiyansa na nagpag-usap sa ibang tao. Amen? Kasi alam niyo, karamihan na napansin namin sa mga kabataan, napansin namin ni Pastora Mari. Marami sa inyo, yung confidence na mababa. Paano namin nalaman yan? Pag nagpipicture taking tayo, pag sininin nyo, anong ginagawa ninyo pag nagpipicture taking? Mukha tinatakpan. Tama hindi? Sabihin ng low confidence. Kaya hindi din maging maganda yung laging nakamask. Kaya alam nyo kung bakit? Kita ninyo ha, pag meron kayong ginagawa hindi maganda sa mukha ninyo, hindi naman nakikita kasi nakatakip eh. Di ba? Bakit tumatawa yes siya? Tama, di ba? Halimbawa, magpapapicture ka labas gila. Hindi mo makikita yan pag nakatakip. Tatanungin ko kayo, ano yung hayop na ginamit ng Panginoon para sa kaaway? Sinindi mo yun, ahas. Ano yung tsura ng ahas? Hila. Kaya, sa Church of Paranaque, everyday magpipicture taking, ang sinagsasabihan lagi na yung mga pastor doon, huwag kayo lalabas mga gila ninyo. Kasi di maganda. O di ba yung ahas, dumidila, o ahas ka ba ate? Tao ka ba? Tao ka naman pa rin, huwag nyo lalabas gila ko. Kaya alam mo iba nakakalusot kasi na may mask. Tignan ninyo ha, kahihiyan, tama? Ano yung tinuro natin dito kanina? Ano ba talaga sa Bible? Bakit ka nagtatago? May kahihiyan, kasi alam mo may mali. Pag naging ugali ninyo yan, hindi kayo makakaalis sa kahirapan. Amen? Okay. Singit ko lang to para mas maintindihan nyo kasi lalo na dito sa mga kabataan natin. Kasi singit ako hindi ko nilagay ito. Kasi lagi nagsasabi, nasa Bible naman daw eh, sabi ng Panginoon, hindi maaalis ang mga naghihirap. Laging may mahirap. Kaya ang akala ngayon natin, normal na yung merong mahirap. Tama? Okay. Alam niyo pa hindi yan gusto ng Panginoon. Okay. Ibabasahin ako dito ha. Deuteronomy 15:4. Sulat na lang ninyo, wala dyan. Sabi sa Deuteronomy 15:4, there will be no poor among you. Sabi ng Panginoon, alam niyo ba, wala namang pwedeng maghirap sa inyo. Okay. Kaya lang, sabi niya, however, because the Lord is certain to bless you in the land, your God is giving you to possess as an inheritance. Kasi, sisiguraduhin niya, lahat ng pangangailangan ninyo dito sa mundo, pati yung lupa na gagamitin ninyo, meron kayo. Okay. Pagdating niya dito sa verse 5, diba tayo sa verse 5, Deuteronomy 15:5. Kaya lang, if you only obey the Lord God and are careful to follow every one of His commandments that He is giving you today. So, dikit natin yung dalawa. Sabi ng Panginoon, alam niyo ba hindi kayo maghihirap? Kasi nung umpisa pa lang sinabi ko sa inyo, abundant na lahat. Inyo lahat yan eh. Kaya lang, bakit kayo naghihirap? Ano sabi sa verse 5? Kasi hindi kayo nag-obey. Saan? Sa commandment ni Lord. So, ano ngayon ang ugat ng kahihiyan at kahirapan? Disobedience.
So, naiintindihan na po ninyo, pati yung mga magulang natin, bakit dito sa Gahab, lagi natin paulit-ulit, binabanggit yung disobedience. Sa Tagalog, matigas ang ulo. Kasi pag hindi natin na-address yung patigasan ng ulo natin at disobedience natin, hindi lang kahihiyan, ibigay pa yan sa'yo ng kahirapan. Ngayon, hindi lang kahirapan, akala ninyo, material na bagay ng kahirapan. May mga kakilala ako na may kaya sa buhay, mayayaman, pero hirap din. Anong hirap? Hindi makatulog sa gabi. Bakit? Wala kapayapaan. Mas mahirap yun kasi sa dami nang nakafocus sila doon sa material na bagay, naubos kayo ng ang oras nila, kababantay sa mga bagay na ang lang hindi ko. Naku, baka may magkakamit ko, baka lokohin ako. Di ba may kasabihan ng mga matatanda, ang magnanakaw, takot sa kalwa, magnanakaw. So alam niya, may hindi magandang pinanggalingan yun, kaya takot siya. Amen? Amen. Okay. Okay. So, amen yan ha. Kaya dito, yung salitang knowing dito, ibig sabihin niya, cunning answer. Kasi pag nasanay ka nilang nasanay, dyan sa ginagawa, na ikaw ay nangbobola, nanloloko, lumulusot sa Diyos. Pwede mo kami lusutan, pero ang Diyos di mo malulusutan. Nakikita niyan lahat. Nakalusot ako sa magulang ko. Nakalusot ka sa amin. Sa Diyos, hindi ka makakalusot. Ito ngayon ang delikado dyan. Pag nasanay ka magpalusot, ang sagot ko lagi, tuso, tato. Tama ba yan? Tusok, tatubag. Tama ba yan? Sa tubag ata dapat yun, ano? Tuta. Puso na ito ba? Oo. Tusok, matubag. Na, dapat. Okay, sige. Cunningly answer, ibig sabihin na hindi ka magpalusot. Sa pagpapalusot, nagiging ano ka na, sinungaling. Alam niyo ba mga anak, pagkasanay kayo na lagi nagsisinungaling. Yun, ako po. Pag naging normal ang pagsisinungaling sa inyo, ang pinakamataas na form na kasalanan ng wickedness. Ano ibig sabihin ng wickedness? Normal na sa inyo magsinungaling. Yan, ako, anak. Pag natuto kayo magsinungaling, kahit ibang kasalanan, normal na rin sa inyo. Pagpapayaran natin lahat yan. Okay? Kaya nga, you choose the tree of the knowledge of good and evil, you will experience pleasure, matutuwa kayo. Pero wala kayong kapayapaan at hindi ninyo makikita yung purpose ng buhay ninyo. Dito tayo sa John 15:2. Sige, Pastor, kumbinsido na ako. Tree of life na talaga ang pipiliin ko. Okay, sige. Kung tree of life na pipiliin ko, pupunta ngayon tayo sa John 15:2. Ano sabi dito? So, nandito ka na sa church. Kasama ka na natin. Okay, ipapapplace ka pa. Wow, naglilingkod ka pa. Okay. Hindi ko natatapos yun doon. Sabi ng Panginoon dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. So, ibig sabihin itong mga anak, pag nandito na tayo sa church, may training ground tayo, may ibig sabihin nun, nakikibahagi kayo sa ginagawa natin. Kasi ang tinuturo dito, hindi lang kayo maging responsable, kundi kayo ay maging productive. Hindi na ibig sabihin ng fruitful. Alam niyo ba sa trabaho, para mabigyan ko kayo, naintindihan ninyo kung ano yung ginagawa ko. Halos linggo-linggo, may mga tinitignan ako mga resume para kunin ng mga tauhan namin. Ang unang-unang kong hinahanap ko, gaano kadalas lumipat ang batang ito ng trabaho. Bakit ko tinitignan yun? Ibig sabihin nun, hindi siya makontento sa isang lugar. Ano ibig sabihin na hindi makontento sa isang lugar natin? Oh. Alam mo, indicator rin ng wisdom ni Lord. He wants to do what is right in His own. Kaya sa lipat ng lipat, ay ayoko dyan, hindi ko gusto ipatakan. Ay ayoko dyan, hindi masarap. Ay ayoko dyan, hindi ako komportable dyan. Kaya pag nakita ko ngayon yung lipat ng lipat, automatic yun kahit na valedictorian ka pa. Kahit marami pang gold medal mo, hindi ko yung kukunin, tatabi ko yun. Amen? Okay. Kaya tinitrain namin kayo ang responsibilidad, kunin ninyo ng kunin, akuin ninyo ng akuin.
Kasi may implication yan pagdating ngayon sa trabaho. Pumunta tayo sa negosyo. Hindi naman po ako magtatrabaho, pastor. Magne-negosyo ako. I'm a businessman and a businesswoman. Sige, yan na. Diretso tayo sa business. Akala mo ba pag may ginawa ka, automatic bibili sa'yo? Mas mahirap yung business kaysa mag-empleyado. Bakit? Nasubukan ko na rin mag-business. Kasi nagsimula ako mag-business at the age of 24 years old. Anong unang hinahanap ng mga customer ko sa mga nag-business? May confidence kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo tatakot. Kasi sign na wala kayong confidence. Paano ako bibili sa inyo kung lalapit kayo? Gusto niyo bumili? Bakit ako bibili sa ikaw mo parang kinahihiya mo yung binibenta mo? Tama hindi? So see? So, lahat ng mga nangyayari dito sa bahay ninyo, may reflection yan. Di ba sabi ko sa inyo, para kung malap sa salamin, may reflection yan paglabas nyo sa tunay na mundo. Amen. Mahihina na sila sa iyo. Kasi gusto niyo maging mabunga? Yes or no? Okay. Makinig na naman. Kasi di ka lang dapat makontento maging bunga ni Lord. Bawat isa sa atin ay dapat maging puno din ng buhay na magbubunga. Ano ibig sabihin dyan? Pag natuto kayong maging mabunga at productive dito, paglabas ninyo, magiging ugali na ninyo yan. Sample, di ba sabi ko sa inyo, pag may nakita kayong kalat, kayo yung nagpa-practice dito, kayo yung tinuturuan ni Kuya Red. So, kahit hindi ikaw ang nagkalat, bago kayo umuwi, tulong-tulong kayong mag-ayos. Pag naging ugali ninyo yan, pagdating ninyo sa trabaho, secret number 2 ko to ha, pag nag-rate ako, pag nag-grade ninyo, nakala nyo walang grade pag nagtatrabaho. Tama Ken? Si Kuya Kenny, nasa HLL. Ginigrade din natin yan para malaman kung sino yung bibigyan ng dagdag na sweldo, sino yung pop-promote. Alam mo, una-una ko hinahanap, masino. Ano ibig sabihin ng masino? Kahit hindi niya trabaho, ginagawa niya. Halimbawa, yung iba kasi may tawag kami dyan, di ko alam kung anong tawag sa Bisaya. Yung mga na-empleyado Honda, alam mo yung Honda? Honda Dot. Honda Dot. 8 to 5. Uy, 455 na. Kunti na lang. Makakabili na dun sa... Kaya Honda tawag nila ko. Honda Dot. Kaya pagka narinig ko minsan ng mga empleyado sa bila. Uy, Honda. So, ibig sabihin, oo, parang nag-aakong ng karayara. Sa ano? Oo, 458 na. Ano tawag doon? Sabi ka, paano sa eskwela? Uy, malapit na mag-recess. Uy, umiyan na. Malapit na, 5 minutes na, umiyan na. So, nag-e-excite kayo, nag-distract kayo sa tinuturo ng teacher. Doon naman sa mga nagtatrabaho, nag-distract tayo, excited na tayo, lalo pag Biyernes, lalo pag Sweldo, kasi diretso Robinsons. Hindi natin alam, may mga dapat pang gawin. Kaya, alam ba ninyo, yun ang una ko tinitignan eh. Pag nakita ko na may dapat pang gawin, bakit gagawin pa nila ipagpapalunis pa, pwede naman tapusin ngayon. Ano yung extra time na pwede nilang gawin? Ano ba naman yung extra 10-15 minutes? Sa traffic sa Metro Manila, di ka rin makakalayo eh. Bakit ka mag-Honda? Nakuha niyo mga anak. So, saan nakukuha yun? Ginagawa na ninyo rito, ginagawa na ninyo sa bahay. Kasi pag hindi ninyo ginawa yun, at ang naging ugali ninyo, tamaduchi, bibit-bitin ninyo yan hanggang doon sa trabaho ninyo. Bibit-bitin ninyo yan hanggang doon sa negosyo ninyo. Kaya di ka lang dapat makontento, maging bunga ni Lord. Dapat ikaw din, nagbunga ka. Amen? Hindi, ay, sarap, na-bless na ako. Okay, na-bless ka. Kaya ka ginawang bless, kasi para maging blessing ka rin sa iba. Ano yung blessing sa iba? Mali ba sa ipakilala mo yung Ginoo? Kitang-kita ngayon sa'yo kahit ikaw magsalita. Wow! Sipag nito ah. Hindi ko konta. Wow! Ang hindi nito ah. Hindi na hinihinay yung iba. Nakita niyo yung kalat ko, siya mismo yung tumulot.
Amen? Maliliit na bagay lang yan. Pero pag dumami yan. Kaya dito tayo magtatapos. Gusto niyo malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng bunga ng puno ng buhay? Ang tunay na bunga ng puno ng buhay, righteous. Ano mo sa Tagalog yun? Katuwiran. Ibig sabihin ng katuwiran ng mga katuwiran. Ang ibig sabihin dito, kanino ang sinusunod mo tama at mali? Sa'yo o sa Diyos? Sa Diyos. Okay. So, kung sa Diyos yun, ulitin ko, pag magpa-practice tayo dito at may mga training kayo, pwede ba namin maasahan kahit hindi kami nakatingin dito, na pag natapos kayo, pati sila Kuya Red, kayo mismo yung maglilinis. Bakit ko na sumagot na ito? Yes or no? Yes. Okay. Hindi lang sa church. Halimbawa, doon kina Ate Ezil, kasi nagkakaroon tayo ng life group doon, yung mga youth. Diba? Kumakain na tayo ng libre doon. Tama? Okay. Pwede ba? Ito yung pakiusap ko sa inyo. Tandaan mo na ito, Ate Ezil. Pakiusap ko sa inyo, lalo na yung mga medyo may edad na dyan sa mga kabataan natin. Pwede ba kayo na mismo yung mag-volunteer? Sabihin nyo kay Ate Ezil, pwede ba kami na po yung maghugas ng plato? Kasi libre na yung pagkain, maghugas naman tayo, tama? Huwag yun lang palamihin yung plato. Baka mabasa. Ha? Ganun ba? Kung hindi mo man sa matulungan maglinis, ito na lang mga anak. Huwag na lang tayo magkalat ng pagkain sa tinugab natin. Okay? Tapos ibalik natin yung plato ng tama sa labas. Pwede po ba yun? Pwede. Yan. Kakaintindihan tayo ha. Hindi na sa kanila. Pag meron tayo mga party-party, sa mga swimming, o kaya sa bahay na tatalo ng mama, pwede ba? Pag kumain tayo at tulong-tulong din tayo, malalatag ng pagkain at maglilipid. Pwede po ba? Yes. Dito natin sa simulan ha. Susunod, paalala ko rin sa inyo, kasi mga kabataan, minsan nadadala kayo ng gutom. Yung pagkain kasi natin, sapat para sa lahat. Kaya lang ang nangyayari, minsan, nauubusan yung nahuhuli sa linya. Okay? So, pwede ba pag kumain mamaya, i-distribute na lang? Tama? Sila pa rin kukuha pero alam nyo ba? O, sige. Kaya lang tayo. Pero titignan ninyo. Pwede ba mga anak? Hindi, huwag yung ano, huwag yung... Magkunin lahat. Magkunin lahat para ano, buntok na sa likod na iligan yung dami ng pagkain para mauubusan. Okay? Kasi yung mga nasa likod, lalo na yung mga magulang, minsan nag-uubusan na yan. Minsan bisita ang naubos. Lalo yun, mas matindi. Remember, pag bisita, hindi maganda yun. Amen? Okay. So, see? Tignan mo dyan. Gusto mo makagain ng maraming kaluluwa para sa Panginoon? Una na titignan, hindi yung church mo, una titignan dyan sa galing. Amen. Kaya sabi ng Panginoon dyan, the fruit of the righteous is the tree of life. Hindi niya sinabi the fruit of the righteous is kung sino yung nasa simbahan. Ano yung righteous? Tamang pag-uugali, tamang katwiran. Kanino galing? Sa Panginoon. Amen? Okay, so, sige. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon. Maraming salamat sa tinuro ni Pastor Ruben, Lord God. We believe na may tumimo sa aming mga puso, Lord God. At tulad ng isang ligaw na tupa, tulad ng isang tao na naghahanap ng kalinga. Hallelujah. Minsan pa, itaas natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Minsan pa, Jesus, ibuin ang puso. Dahil ikaw lamang ang kakayahan ko. Kaya't tanging hiling minsan pa.
mailatag na yung araw na ito, Panginoon. Nawa, magtumimo ito sa aming mga puso at kami ay magdesisyon, Panginoon. Anong klaseng bunga kami, Panginoon, sa harap mo? Kami ba ay bunga ng puno ng knowledge of good and evil? O kami ba, Panginoon, ay susunod sa iyo upang kami ay mahubog na maging puno din ng buhay? Kung paano yung anak na anak ko si Kristo na yung pinakita sa amin na siyang naging tunay na puno ng buhay, Panginoon. Gawa kami ang maging mga sanga nito, kami ay maging bunga nito, at kami man din, Panginoon, ay hindi lang makontento na maging bunga. Bagos ang bunga ito ay mahulog sa lupa, katulad ng mga butil, kami ay maitanim ng malalim, Panginoon, upang kami ay magbunga rin. Panalangin ko, Panginoon, na ang mga salita na nailatag ngayon, lalo-lalo na para sa aming mga kabataan dito sa Bravo Christ League. Ito ay paunin nila, Panginoon. Iguhin nila ng malalim sa kanilang mga puso at espiritu. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na ang kaaway ay bumubulong sa kanila, hinahatak sila upang talikuran ang mga salitang ito. Kami ay namamalit sa iyo, Panginoon, sa ambag at grasya mo. Minsan pa, Panginoon, paalala mo sa kanilang mga puso ang mga salitang ito. Paalala mo sa kanila na hindi sila bunga ng kaaway, hindi sila ay bunga ng buhay. Paalala mo sa kanilang mga puso, Panginoon, na sila ay hindi kahihiyan. Sila, Panginoon, ay yung ngipin, Mother Panginoon. Paalala mo sa kanila, Panginoon, na hindi dapat sila makatay doon sa lambat ng kahirapan. Pagkos, Panginoon, sila ay mga anak ng iyon. Sila ay mga anak mo na may excellency, Panginoon. Kaya sila ay magtatagumpay sa buhay. Dahil ikaw ay nagtagumpay na doon sa Kalbaryo, Panginoon. You have already won the victory for us. Amen. Yung mindset na to, yung spirit na to, na ikinakita ng iyong anak, nawa itong mga mindset Amen. na to, Panginoon, ang siyang lumukok sa aming mga anak dito sa simbahan na to. Panginoon, sa pangsamantalanahang pag-iiwa-iwalay, bukas, araw na naman ang trabaho, pinapapala ko ang kamay ng bawat isa sa amin dito. Pagpalain mo ang gawa ng kamay ng bawat isa sa mga magulang, ganun din sa mga nag-aaral, Panginoon. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. At nawa, Panginoon, matuto kami kumuha sa aming mga kamay, lamang sa trabaho, kundi sa sarili namin mga tahanan, at sa sarili namin simbahan, Panginoon. Itulong mo sa amin ang pagiging responsable, Panginoon. Sa pag-iiwalay din namin ito, pinagpapala ko, Panginoon, kung saan man ang pupuntahan ng bawat isang mamaya. At pinagpapala din namin, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid namin na wala dito. Una na sa buhay ni Kuya Balot, siya ay nakabalik doon sa Middle East. Panginoon, alam ko sa may mga pagkakataon siya ay nalulupay, may panahon na siya ay nalulupot. Pagpadala ka ng mga mahal mo, Panginoon, pag-aliwin si Kuya Balot sa mga pagkakataon ngayon. Lukupan mo siya na yung proteksyon, lalo na sa lugar mo siya nagtatrabaho. Alam ko, Panginoon, siya ay isang napakagandang halimbawa ng isang tunay na nananampalataya sa iyo para sa mga kasamahan niya. Ganun din sa buhay ni Jessica, ni Julie, ganun din kay Karen, Panginoon, din sa butuan. Kung ano man yung dapat mong ayusin, Panginoon, para sa kanilang pamilya, kung ano man dapat mong ayusin para sa kanilang angkan. We speak life sa kanila. Hindi lamang sa mga tamayong kumpli sa mga dumantay, Panginoon. We speak life to every one of them. At pinapanalangin din namin, Panginoon, salamat sa buhay ng mga Darisonan. Salamat sa buhay ng Papa Lilo, ng mga Manisper, ni Kuya Maxwell, ganun din sa buhay ni Ate Kayen, ni Jessica, ganun din sa buhay ni People, ni Lea, at sa buhay din ni Ate Elsie, Panginoon. Ganun din sa iba pang anak ni Papa Lilo, ni Mama, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na pamilyang ito, sila ay pinili mo dito sa gitna ng syudad na ito upang sila maging ehemplo ng tunay na pamilya na nagkabuklod-buklod hindi lamang dahil sa pag-ibig kundi dahil sa iyo. Panalangin ko, Panginoon, na yung kwento ng mga buhay nila magbigay ito ng inspirasyon at ganoon din ito ay magbigay din ng buhay para sa ibang mga pamilya. At sa mga kabataan para dito sa kalupiyon din, nanalangin din namin, Panginoon, ng mga bata nito. Panalangin namin na nawa maging ehemplo sila, hindi lamang sa eskwela nila, kung sa sarili nilang tahanan. Diba, makita ng mga magulang nila at makilala din ng mga magulang nila ang Kristo na kilala nila dito. Panalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Sa panahon na madapangan sila, Panginoon, akayin mo agad sila. Sa panahon, Panginoon, na
may tumutulak man sa kanila na mapalayo, Panginoon, ibalik mo sila. At ang aming panalangin, Panginoon, sa mga puso nila, may puso kalisay, may puso na may purity at higit sa lahat, may puso, Panginoon, sinasabayan ang tibok ng puso mo. Tulad ni David, Panginoon, isa sa pinakamahalagang likod mo. Ang sabi nga sa salita, sinundan ni David ang tibok ng iyong puso. At sa samantala na pag-iwalay, habang kami kumakain, pinagpapala din namin ang mga pagkain na aming pagsasalita. Salamat sa mga kamay na nagluto nito, gumawa nito. At sa pagsishare ng pagkain, Panginoon, nawa makita sa amin ang tamang ugali, Panginoon, that we share with one another. At sa mga nanonood naman sa amin dyan sa Facebook Live, pinagpapala din namin ang mga nakikinig sa amin, sa mga buhay ng mga magulang mo, kay Daddy Ben at kay Mami Rose. Ganoon din sa iba pang mga nanonood, Panginoon. Pagpalayan mo rin sila at lukutan ng protection. In Jesus' mighty name, Amen! Okay, announcement po. After po ng lunch, meron tayong short meeting. Ha? May meeting tayo. Tapos, syempre, makakainin muna natin yung mga may edad, mga katulad namin. Mga nanay, tatay muna, bago mga anak. Chip leader mo ga? Ada ligdig? Kalebihan ka, pro 4? Ada pizza? Ah, sa face wash. Thank you. Ito po kakain yung mga tatay sa people.
over.